Okay, so may nakausap si Mr. Romas na isang tao diyan. Especially ang naging topic ay tungkol sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pakinggan natin. Kuan, ang gabog na sa Epa, magniti ha. Ito Katoliko, ito din Katoliko. Katoliko gyapon. Makinig tayo sa kanya. ang gabog na sa Yadan og iba. Kuan gyud. Ang lumikha daw ni Adan Samahan at ni sa Iba. anak Diyos ng Espiritu Santo. Pana, Trinity ba? Trinity o. Kay sa wala pa ang kalibutan na naman ang gahom. Mhm. Wala ang Espiritu. Wala pa daw ang mundo. Wala pa. Nandiyan na ang kapangyarihan, kahom, power. Oo. Hmm. So, yun. Ibig sabihin, ang lumikha ni Adan at ni Iba, Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Ilan sila? Tulo ka personas. Tulo ka personas. Ilan ang Diyos? Isa. Diyos Jesus. Diyos ang Ama. Diyos ang Espiritu Santo. Ilan nga Diyos? Nahimo na siyang tulo pero isa ra na siya. Isa na. Oh, Oh. Ibig sabihin, isa lang. isa lang siya. Kay Yung ang gahom, unang balang pangalan mo, Espiritu, Brad? Pangalan mo? Florante. Brother Florante. Ito, maganda ito. Brother Florante. Isa lang sila, di ba? Anyway, ang topic nila dito sa point na yun is all about the triune God. Alam niyo sa mga Muslim friends natin, yung pinakahilig nila na i-misinterpret sa totoo lang. They are always misinterpreting or misrepresenting the biblical teaching of the Trinity. I-example na lamang natin mga claims ni na Mr. Rashid Indasan or Mr. Bashir Sakagin. Yan ang lagi nilang pinipinpoint. Yung mga so-called daw na mga problema daw sa Trinity, although they are not even understood what the Trinity really is. Or maybe they don't, maybe they already know it, but they choose not to believe it. Bakit? Hindi kasi nag-fit sa kanilang belief. Anyway, tuloy natin. Isa ra. Yung namatay si Kristo. Okay, ito na. It's all about the death of Christ. Cross. Namatay ang tatlo. No Christian believe that. See, sa mga Christians po na nakikinig sa atin, do you believe that when Christ died by means of crucifixion, the Father and the Holy Spirit also died? Second, when the term died was used, ito po baga ay ceasing to exist? Akala ko ba yung mga Muslim friends natin naniniwala na after ng kamatayan, meron pang buhay pagkatapos ng kamatayan? And what in the world was that? And no Christians would believe in that kind of claim, that when Jesus died on the cross, his divine nature also died. And when Jesus died on the cross, we do not believe that when Jesus died, the first and the third person of the Trinity also experienced death. Only the Son experienced death when Jesus became human being. Kasi isa man lang sila. Kuan. Ang lawas ra mi namatay. Ang lawas. Si Kristo. Ang lawas Kay namatay. kita manggod og mamatay ta. Ang balang Espiritu Santo nga nagsunod sa atong kasing-kasing, sa atong lawas, dili gina mamatay ang atong Espiritu Santo. Hindi mamatay. So si Jesus, ang namatay niya lawas. Lawas. Ang Espiritu, wala. Wala. May duha na Espiritu ngayon. Kanina mayroong Espiritu Santo, mayroong anak. Ngayon, Espiritu rin ni Jesus ay hindi namatay. Kaya dalawa ng Espiritu. Ang problema dito sa mga claims ni Mr. Ibrahim Romas, he was confusing his own argument at all. We are talking about the divine Son of God who died on the cross, and he died voluntarily. Hindi po yung Ama ang namatay sa krus, hindi po yung Holy Spirit ang namatay sa krus. Diyan pa lang yung pinagsasabi ng taong ito, may mali na sa kanyang argument. Kay ang kuan manggod ana kanang pagkamatay ni Ginoo, gitubos manggod niya ang sala sa mga tawo. Kay ug dili pa siya maluloy-on, ug dili pa siya maluloy-on sa mga makasasala, dili siya magpakamatay. Kay kamakanan siya. Limon pangalan mo? Pangalan mo? Florante. Si Kristo nagpakamatay. Oh, cut it out. Wait lang. Kaya pala siguro yung title ng kanyang video, Jesus Suicided. Wait lang, guys.
Do we have a term suicided in English dictionary? Paki-check. O tungod sa mga kasalanan sa mga tao. Sa ato pa, si Kristo, naghikog. Pagkamatay man siya, naghikog siya. Ano niya? Tugyan niya ang yang kay. Inutos mo siya. Pag sinabi natin hiko, nagpakamatay, sa English na suicide. Si Kristo nag-suicide, kaya nagpakamatay man. Nani mo bisang suicide kay. Dili literally nga nag-suicide naghikog. Usa man din nagpakamatay, yung English na suicide ba na? Suicide. Oh, suicide ba na sa English? Tungod sa mga sala sa mga tao. Sala sa tao. Ngayon, sa panahon ni Kristo, ang mga tao ay naligtas sa kanilang kasalanan, yung nagpakamatay na si Kristo. Di ba? Lubos niya. Oo. Ngayon, dumami naman din kasalanan, wala na si Kristo. Cut it out. May mali ang claim mo diyan, Mr. Romas. At kung nakikinig ka, sana naman nakikinig ka. But anyway, ito tapos na to, no? But anyway, let me point out this way. Jesus never committed suicide when he died on the cross. He died voluntarily. Sa Matthew chapter 20 verse 28, ipinahayag niya the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Sa John chapter 10 verse 18, na ipinahayag niya na siya ay handa niyang ibigay ang kanyang sariling buhay. He never committed suicide. And concerning dun sa, kasi dahil nga si Kristo ay namatay para sa kasalanan natin, it's okay to commit sin. No, it doesn't. When it comes to the fact that a person accepted Christ as Lord of his life and he believed that he died and rose again from the dead, yung taong yan by the power of the Holy Spirit, nagkaroon ng changes sa kanya. If you read John chapter 3, doon po yun. At isa pa, di ba, ipinahayag na yaong mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, binago na siya. Una, walang term na suicided. Kung meron man, pakihanap sa dictionary. Pangalawa, Jesus never committed suicide. He died voluntarily on the cross. Third, the second person of the Trinity is the one who experienced death. Hindi po yung Father, hindi po yung Holy Spirit. And lastly, all of the claims of Mr. Ibrahim Romas was just based on, so to speak, misrepresentation of Christian belief. Pero sige, gamitin natin yung tungkol sa Quran. So, dahil nga yung term, Jesus allegedly suicide, gamitin natin yung kanyang term. So, ibig palang sabihin, yung naging kapalit daw ni Kristo doon, if Surah 4:157 is true, nagpakamatay. Which is which? Maybe better luck next time na lang. Kasi most of your arguments, Mr. Romas, it does not even disprove Christianity at all. Kasi mahuli na talaga sa dilemma yan pagka na-test natin yan in what you believe as a Muslim.